Hindi maganda ang gising ni Shana. Paano ba naman kasi ang lakas ng hikbi ni Andrew na kanyang nakababatang kapatid? Hindi siya sanay matulog na nakalak ang pinto ng kwarto dahil napakainit. Kung kaya lahat ng ingay mula sa sala, nakakarating sa tenga niya. Bumangon siya at napakamot sa pawisang leeg. Lumabas siya ng silid at napasandal sa pader habang dumadaan si Andrew. "Good morning, ate." Bati nito sa kanya sabay ngiti. Umasim ang sikmura ni Shana. Nang makita ang namumula nitong mga mata, pati na ang tumutulong uhog. May dala itong isang kahon. "Andy, magpunas ka nga, kaaga-aga ba't ka umiiyak?" Aniya saka umupo sa sofa. Binaba nito ang dalang karton na tumabi sa kanya. Maluha-luha pa rin ito habang pinupunasan ng sarili. "Ate, ganito ba talaga? Yung commitment ko sa trabahong to sobra-sobra pa sa isang normal office worker. Pati kaluluwa ko, pakiramdam ko araw-araw napupunit dahil sa trabahong to. Tas pinapagalitan pa rin ako. There's no way talaga, ate. Never siya naging satisfied sa ginagawa ko." Litanya nito sabay iyak ng malakas. Umangat naman ng pagkataas-taas ang kilay ni Shana. Heto, at nauungkat ang usapin patungkol sa umano'y malupit na boss nitong si Andrew. Hindi niya maintindihan ang kapatid niyang ito. Kahit lumuhod na sa hirap, di pa rin umaalis sa kumpanyang yun. Kahit siya tuloy na aasar na sa halos araw-araw nitong reklamo. "I hate him, ate." Parang multong paghagulhol ng kapatid niya. Hindi alam ni Shana ang sasabihin kaya niyakap niya na lamang to. Hindi pa rin tumatahan si Andrew, kaya tinapik-tapik niya rin ang balikat nito. "Kalma. Diba sinabi ko naman sa'yo umalis ka na dyan? Makakahanap ka pa ng mas maayos sa trabaho. Hindi ka pa iiyakin. Maaga kang makakalbo sa pinapasukan mo, ano ka ba?" Mabilis na tumahimik si Andrew sabay takip sa ilong. Malisyoso ang tingin nito sa kanya. "Gagigising mo lang, te?" Nainis naman si Shana. "Nagpapa-comfort ka tas ngayon nandidiri ka sa morning breath ko. Gusto mo ba magtutrush muna ako sa kita yakapin?" "Ay hindi ate, okay lang." Umakbay pa ito sa kanya. Nang ibuka naman ni Shana ang bibig para pangaralan nito, nahuli niyang pasimpleng nagtatakip ng ilong ang loko-loko. Kinatok niya ang ulo nito sabay tayo. "Papang-asar ka talagang baklita ka. Sa susunod hinaan mo yung pag-iyak mo para hindi ako magising sa beauty rest ko. Imbyerna na ako sa'yo. Di pa nga ako nag-aalmusal?" Tumunog ang phone ni Andrew at dali-dali itong sumilip sa screen sa napairap. Ayan na naman siya, may iba na namang utos. Itong lalaking to talaga. Hindi ko lang siya boss, baka nilagyan ko na ng asin yung kape niya. Tahimik na nakinig si Shana habang nagtututbrush sa lababo. Nagpaalam si Andrew maya-maya, dala ang nakalimutan nitong kahon na naglalaman ng maraming dokumento. "Pag uwi ko mamaya ate dadalan kita ng beer." Bilin pa nito. Napailing siya. "Gagawin mo pa akong dahilan ha? Kung gusto mong magwalwal, panonoorin na lang kita. May mga kliyente akong aasikasuhin mamaya." Trabaho niya maging isang virtual assistant. Nung may agency pa siya, ang higher-ups ang nagbibigay ng kliyente sa kanya. Tapos kakaltasan ng kanyang rate per hour bilang commission. Umalis siya doon at mas piniling maging independent. Mahirap maghanap ng kliyente, pero maganda dahil solo niya ang lahat. Ang kalaban niya nga lang ay ang oras dahil madalas 9:00 ng gabi nagsisimula ang trabaho niya at natatapos ng 5:00 ng umaga. Hindi niya naman namimiss ang pagtatrabaho sa labas. Dahil grabe ang init sa mundo ngayon. Pakiramdam ni Shana. Nababawasan ng 1 taon ng buhay niya kapag nagko-commute. Inisip niya ang kapatid na si Andrew at nalungkot sa nararanasan nito ngayon. Simula noong nagtrabaho si Andrew sa kumpanyang pinapasukan, wala na talagang araw na hindi ito umiiyak. Lalo pat may pagkabinabae itong si Andrew. Sensitibo ang puso sa mga masasakit na salita. Sila na lang dalawa nag-aalaga sa isa't isa. Kaya kahit gusto niyang magbingi-bingihan minsan dahil sa antok at pagod, kailangan niya itong pakinggan at intindihin. Humarap siya sa cellphone.
at hinanap sa internet kung sino ang boss sa likod ng Enchant Pharmaceuticals sa bansa. At nakita ang pangalan ni J. Don Licauco bilang Chief Executive Officer. Makisig at notorious na playboy. Kung gano'n ito ka-successful, ba't gano'n na lang ang trato nito kay Andrew? Nagtaka si Shanna. Pakiramdam niya, may hindi tamang nangyayari sa kumpanya ng lalaki. Kinabukasan, naintriga ng husto si Shanna. Gusto niyang malaman ng buong chika galing mismo sa bibig ni Andrew. Kaya naman nung umuwi ito, nagyaya agad siya na uminom sila. Total weekend naman bukas. Naghanda siya ng pulutan habang ang kapatid nagtitimpla ng gin. Expert na expert ka na ah. Mamaya niyan malalaman ko na lang namamagana pala atay mo sa kakainom. Saway niya pagkatapos ilapag ang chicharon. Si ate, ako na naman nakita. Sino kaya sa atin nag-overtime lagi sa trabaho? Umuurong na yung buhok mo, Teo. Next time, di mo na kakailanganin mag-hairband. Kasi yung hairline mo magsisimula na sa likod ng tenga mo. Napahawak siya sa buhok. Aba, bastos to. Healthy pa rin ako kahit papaano okay. Sige, ikaw maunang tumagay. Agad na uminom si Andrew habang siya naman ay panayang alis para di malasing agad. Inabutan sila ng hating gabi saka lang ito nag-umpisang dumaldal. So anong bago sa work, be? Umira pa ito. Nothing much, ate. Same old shit. Gusto ko na exit dun eh. Imbes na magka-personal development ako, feel ko mas talo ako lumuluwag. Lumuluwag? Hindi naman. Ba't ka lumuluwag? Ano nangyayari sa opisinang yan? Well, you get fucked every single day. Mag-aamoy laway ka, kasasabo ng lalaki yun, tapos walang respeto sa empleyado niya. Kung ako lumasusunod, dapat nun hinahampas sa ulo ng matauhan eh. You can't hold a position in the office. Tapos ganun pag-uugali mo? Masusumpa ka ng mga empleyado niyan. Wala akong pake, matagal na ako umalis dun eh. Paghuhuramentado ni Andrew. Nasamid naman si Shanna. Kaya pala gano'n na lang kung umiyak tong kapatid niya. May milagro palang nagaganap sa opisina kung saan ito nagtatrabaho. Eksahirado kung magkwento si Andrew pero base sa sinabi nito, halata na sa kabila ng pagpapahirap ng boss, attached pa rin ito sa naging amo. Itong si J. Don Licauco. Ikaw magtapat ka nga, anong tingin mo dun sa J. Don na yon, yung boss mo? Kuminang ang mga mata ni Andrew. Ate, one word lang. Dax? Ate, he's so Dax talaga. Nakita ko. Ang dami niyang na-achieve sa edad niya yun. Minsan kahit ang hirap-hirap na magtrabaho, kinakaya ko na lang kapag naiisip ko yung mukha niya. Papabol, joable. Pero kung husband material ba, ewan ko lang. Suplado siya eh. Nakita ko siyang may iba no isang araw. Masakit pero dahil gusto ko siya tinitiis ko. Kakayanin ko para sa future namin together. Natutop ni Shanna ang bibig. Confirmed nga. Mukhang may namamagitan sa kapatid niya at nung J-Don. Kung ganon, kaya ba naghihirap si Andrew ay dahil hindi palantad ang pagiging bading ng lalaking yon? Mahirap kalabanin ang nararamdaman kung kaya hinayaan mo na ni Shanna si Andrew. Doon lamang siya pumutok sa galit nang umuwing nanginginig ang kapatid niya mula sa trabaho. Dala nito ang mga gamit at ayon pa kay Andrew, fired na raw ito. Agad na napasearch sa internet si Shanna at inulan ng bad review ang produkto ng kumpanyang yon. Kinabukasan, may naghatid ng pera at mga regalo kay Andrew. May kasama pang brand new refrigerator. Pinapasayad ako ng non-disclosure agreement, ate. Yun lang ang tanging sinabi ng kapatid niya bago nito tinikom ang bibig. Di na kailangan magkwento patungkol sa nangyari. Nagalit si Shanna. Ano pa ba ang rason kung ba't pinapirma ito ng dokumentong nagsasabing hindi ipagkakalat ni Andrew ang nangyari sa opisina? Nagkumpirma siya sa isipan na may umagrabyado nga sa kapatid niya. Ang kawawa niyang baby bro. Yaan na natin, ate. Magbabakasyon muna ako sa Palawan para kumalma isip ko. Gusto mo ba sumama? Excited na sabi ni Andrew. Umiling siya habang tinititigan ang bukas na posisyon bilang
Executive assistant to the CEO sa kumpanyang yon ng Jadon Licao ko na yon. Kitams, nung mawala si Andy, nagko-opening sila ng ganito. Di assistant pala talaga ng lalaking yun ang kapatid ko. Kung pumatol to kay Andy, ibig sabihin nun, gay din siya! OA na saad ni Shana sa sarili. Dito lang ako, be. Hayaan mo may karma din yung boss mo na yan. Of course, ate. Araw-araw kong wini-wish na bumalik sa kanya yung ginawa niya sa akin. Aba, halos isang tabo din yung naiyak ko sa kagawa nun, no? Taas pa naman tingin ko sa kanya pero sa huli, baboy siya. Nagawa pang ihatid ni Shana ang kapatid sa airport. Saka siya pumunta sa interview para sa posisyon sa kumpanya ng Jadon Licao ko na yon. Madugo ang pinagdaanan niyang screening, group, at one-on-one interview. Sa huli, 5 silang iisa-isahin ni Jadon sa opisina nito. Para personal na makapili na magiging executive assistant. Nung si Shana na humarap sa lalaki, nagtubig ang kanyang baga. Naintindihan niya kung bakit tila laway na laway si Andrew sa CEO na ito. Hindi araw-araw makakakita siya ng lalaking ganito kalinis tignan. Most of your experience were all attained in a work-from-home setting. How sure are you na makakasabay ka sa mga gawain dito? Tanong ng lalaki matapos ang 5 minutong pagtitig sa kanyang resume at cover letter. With all due respect, sir, working from home is not lesser than going to the office. Ang workload na matatapos sa isang araw ang basihan ng pagiging epektibo ng isang empleyado. I participated on a project before and I say adaptability in every new environment is one of my core soft skills. Seryosong tumango ang lalaki saka napatitig sa kanyang muka. Would you smile for me? Kahit isang beses lang. Agad siyang nagbinat ng labi at ngumiti. Nalabas lahat ng ngipin. May I know what I'm smiling for, sir? My secretary is going to be the reflection of myself. Gusto ko mukhang presentable ka at mabait kasama ko and you passed. Naging malawak ang kanyang smile. Ibig sabihin, mukha ako mabait plus maganda pa? Natawa ang lalaki at bahagya itong umiling. I said, mukhang presentable at mabait but whatever. Gusto ko yung pagiging optimistic mo. Nabora ang saya ni Shana at di niya napigilan ang pangungunot ng kilay. Ano bang gusto nito yung parating sa kanya? Hindi siya maganda? Mukhang mabait lang? Paano naman kaya yun? Tumikim ang lalaki at binaba muli ang tingin sa papeles na hawak. So far, I have no questions. Ready ka na ba tanggapin ang unang utos ko sa'yo? Agad na tumayo si Shana at napatingin sa magkabilang gilid. Tanggap na ako, no? Tanong niya sa kawalan bago tumawa. Yes, sir. Tell the HR na pauwiin na iba pang candidates. Sabihin mo rin sa kanila na pinili kita. Bili nito bago itinabi ang kanyang file at humarap sa malapad na computer set. Nang humarap si Shana sa babaeng nag-asikaso sa kanya kanina, inulit niya ang sinabi ni Jadon. Pinili niya ako at wala nang iba. Pabirong umirap ang kausap niya saka naglahad ng kamay. Yan ba ang sabi niya? Man of few words, ha? Sa sobrang tipid magsalita, di na maintindihan na maayos ang sinasabi niya minsan. Wait here, we will draft the contract. I-discuss natin ang terms and conditions. Sa loob ng isang araw natapos agad ang pagpoproseso ng mga papel niya. Kinabukasan, papasok na siya bilang assistant to the CEO ng Enchant Pharmaceuticals. Malupit ang sinapit ng mga paa ni Shana sa unang araw niya ng pagtatrabaho. Kahit 2 inches heels lang ang suot niya, para bang pinipilipit sa loob ang pinakamaliit na daliri niya sa paa. Makailang ulit siyang nag-excuse papunta sa banyo para dasalan ng daliring nagbabalat na dahil sa suot niyang heels. Panay pa naman ang lakad niya saan-saan. Hindi na siya sanay magtakong. Nakikinig ka ba? Biglang untag ni Jadon na nasa gitna ng office habang siya'y nasa cubicle malapit sa pinto. Agad siyang tumango at ngumiti. Sir naman, ako pa? Oo naman no, I always listen. Good, then ano sinabi ko? Sige nga. Nanlamig ang sikmura ni Shana. Kahit ano pa yun sir, alam kong tama ka. Bored siyang tinignan ng lalaki. Come here, may papakita ko sa'yo. Lumapit siya sa boss at sumilip sa monitor nito.
Nakita niya ang sandamakmak na review na iniwan noong nakaraang linggo. I never encountered a review na ganito kalupit. Nababasa mo ba? Tumango siya at napalunok. It's bad, sir. Nauutal niyang saad. Di ba po kapag review mula sa customer, kailangan nating pakinggan para mag-improve yung produkto natin? My dear secretary, basahin mo na maigi now, tell me. Customer nga ba natin talagang troll na yan? I'm thinking maybe binayaran to para mag-iwan na masasamang reviews sa website natin. Pinigilan ni Shana ang mapangiwi sa sariling kagagawan pero hindi siya tinantanan ng bagong amo. Shana, basahin mo. Makikita mo, this user has no common sense. Bumuntong hininga na lamang siya sa kabinasa ang review. What kind of product is this? Matagal kong ginamit mga halos 1 month at never pumuti ang mukha ko. Cash grab na kumpanya. Sinungaling sa customer. Boycott this. Naghuhuramentadong dumaldal si Jadon. Bakit naman puputi ang mukha niya, deodorant to? Nirorolyo niya ba yun sa mukha niya o ano? I can't even delete this comment for them. Awa ko na lang sana na iligtas ang taong to sa kabaliwan niya. Maluhaluhang tumango si Shana at nagpunas ng pawis sa noo. Ba't pa kasi nag-aabala pang magbasa ng review ang lalaking to? Ang hands-on naman. Sumenya si Jadon na magbasa pa siya kaya nilunok niyang muli ang pride. Hiniwalayan ako ng boyfriend ko kasi hindi mabango ang perfume na to. Akala ko ba enchant ang pangalan ng kumpanya? Parang di naman. Iniwan nga ako dahil sa produkto niyo eh. Nakahinga ng maluwag si Shana. Mukhang wala naman po masama sa review na to, sir. Baka may kung ano talaga sa produkto natin, kaya iniwan siya ng jowa niya. Except, the product is air freshener and not perfume. Paano niya ginamit to? Pinausukan niya ba ang sarili niya? Itong user na to pati yun na unang nag-review, I think magkapamilya sila. Same sila na puro defective ang brain cells. Napahawak si Shana sa puso habang nakatingin kay Jadon. Ito naman ay nag-exit na ng tab at inis na bumuntong hininga. Familiarize yourself with our products at bawas-bawasan mo ang pagiging tulala dyan. I need you to be in 100% energy. Kung may kaharap tayo ibang tao, move along. Saad nito. Bigo naman siya umupo sa cubicle at palihim na binura ang mga iniwan na review sa website ng kumpanya. Huminga siya ng malalim at napaisip. Kung i-expose niya ang pagiging bading nitong si Jadon, kailangan pagkatiwalaan mo na siya nito. Magpapakitang gila siya sa trabaho. Matapos ang unang buwan sa kumpanya, proud si Shana na amining isa siya sa mga top performing employee of the month. Walang maipintas sa mga katrabaho niya kaya sobrang professional niya sa mga ito. At maging ang foreign clients, komportable kapag siya ang kausap. We close the deal. May celebration mamaya kasama ang ibang miyembro ng board. We should go. Imporma ni Jadon na makabalik sila sa opisina matapos ang meeting. But sir, pagod ka na. I suggest you do your fun at hayaan mo na lang sila. Just shoulder the bill kung magkano yung magagastos nila sa dinner. You don't have to force yourself. Mungkahi niya. Tumango naman ang lalaki. That's true. Matagal na rin mula nung makapag-party ako. I miss the bar and the sex scene, of course. Nagpantingan tenga ni Shana. The sex? O naman, sir. Kaya mag-enjoy ka na. Panigurado, mga boylet ang tinutukoy nito. Kaya nangati na ang palad niya. Promise ko na susundan kita. Vivideohan kita at i-expose lahat bilang ganti sa ginawa mong pagpapahirap sa kapatid ko. Sigaw niya sa kaloob-looban. Kinatok ng lalaki ang noo niya habang nagsusuot ng coat. Mas excited ka pa sa akin. Bakit? Uwi ka na ba sa boyfriend mo? I'm sorry if I'm keeping you from him. Kinuha na nila ang mga gamit at lumabas sa opisina. Wala naman akong boyfriend, sir. Sagot niya habang naglalakad sila paalis ng building. Really? Why? Di ka pa ready? Mukhang mabait ka naman ah. Kumikirot talaga ang atay ni Shana kapag sinasabi nitong mabait siya. Ano bang bilang ng pagiging mukhang mabait, ha? Hindi naman maganda ang ibig sabihin ng mukhang mabait, sir. Bakit? Kayo ba, pag naghahanap ng makaka... Pinipili niyo yung mukhang mabait lang?
Hindi yung malamodel tignan? Natawa ang lalaki nung makalabas sila. If I wanted someone na mukhang mabait, I would very much want you for myself, Shana. Depende sa mood ng tao ang gusto nilang kainin. And that also applies to having relationships, okay? Fine. Hindi na ako sasama sa party ngayong gabi. Dahil matutulog ako and that extends to you. Umuwi ka na ng maaga kung ayaw mo sumama sa kanila at magpahinga ka. Hindi siya makapagsalita at nanigas ang kanyang muka paharap sa nakangiting muka ni Jadon. Kinakabahan siya ng husto. Bakla ba talaga to? Baka naman tinatakot lang ako, no? May mga masculine namang silahis eh. Si Andrew kasi may pagka-feminine. Kwento niya sa isipan. Itinulak siya ng bahagya ni Jadon sa isang naghihintay na taxi. Nagtawag na pala ito na masasakyan niya. Good job for today, Shana. Mag-ingat ka. Kumaway ito habang papalayo na ang taxi. Padilim ng padilim ang kinatatayuan ni Jadon. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. May kung ano talaga sa lalaking yun. May mga araw na mood dito pero hindi naman pala sigaw at nagwawala. Ibang-iba na siguro ang pagtrato nito sa kanyang kapatid. Ang pinakamalalang nakita niya na ginawa nito, lumaklak ng 5 baso ng kape sa isang umaga para lang sa isang proyekto. Napaisip tuloy siya. Kung ako nga magiging ganun ka-busy, mababakla din ako eh. Nainis siya sa isiping baka nasa labas ang lalaking yun ngayon at nagpa-party imbes na matulog ng maaga at bumawi sa pahinga. Grabe ang dinanas itong pressure ngayong buwan. Pagka-uwi ni Shana, nadat na niya si Andrew na naglalaro sa cellphone. Tumitili pa ito mula sa sala habang nagbibihis siya. Tama na yung kaka-online games, bading. Anong bago, be? Nagluto ako ng ulam mo, te. May adobo sa kusina. Ayan, defeat na naman tuloy. Sige, paghahain na kita ng pagkain. Tumayo ito at nagmamadaling chinarge ang cellphone, saka naghanda na makakain. Nalungkot tuloy si Shana. Mukhang down pa rin kasi itong si Andrew. Ayaw pag-usapan na nangyari noong nakaraang buwan. Napailing siya. Tutal, nalalapit na rin naman ang kanyang grand expose sa buhay ni Jadon. At sisiguraduhin niyang satisfying ang ending na mangyayari. Mabait man ito bilang boss niya ngayon, ibang usapan naman pagdating sa kapatid niya. Mata sa mata, pangil laban sa pangil. Hindi siya lalambot sa lalaking yon. Dumaan pa ang ilang linggo at ni isang beses hindi pa nakaranas si Shana na mag-out of town kasama si Jadon. Yun pala talagang inihanda ng lalaki ang isang buong buwan para isahang lakbayin ang mga pagbisitang gagawin. Tangay nito syempre si Shana bilang alalay. Zamboanga City has a great vibe, diba? Saad ng lalaki noong bumaba sila ng masasakyan at humarap sa Garden Lotus Hotel. What do you think? May Santa Cruz Island sila dito. Baka pwede nating puntahan pagkatapos? Mungkahi niya habang nagtatanggal ng blazer. Agad silang pumasok ng hotel at nagpahinga. Magkaiba ang silid nila kung kaya kinailangan niya itong katukin kapag may sadya siya. Sir? Bumukas ang pinto at bumungad si Jadon na kaliligo lamang. Bathrobe pa ang suot nito habang nagtutuyo ng buhok. May lalaking staff sa loob. Nang silid nito kaya napahawak si Shana sa dibdib. Kararating lang namin, may boy lalo na siya agad. Grabe na yan. Yes. Napalunok siya. Yung files, i-review ko sana for final proofreading bago natin isasalang sa printing bukas. Hihingin ko sana yung flash drive. Yun lang pala. May panginig-ginig ka pa dyan. Tinapik muna nito ang balikat ng lalaking staff bago hinalughog ang bag na dala. Gracias, Jeffrey. You're welcome, sir. Sagot ng staff bago ito dumaan sa harap niya. Good afternoon, ma'am. Excuse me po. Oh, sure. Kinalmahan ni Shana ang sarili niya saka humarap kay Jadon. Nakita niya ang kalmado nitong muka kaya napailing siya. Sir, alam kong liberated yung mindset mo. Pero hinay-hinay ka lang sa sex, ha? Excuse me? Ba't bigla mo namang inungkat yan? If you're going to meddle with my life, dapat wag ka na mag-sir. Just call me Jadon. Okay, Jadon. Kalmahan mo lang yung pagiging playboy mo. Nasa ibang lugar tayo. Hindi natin masisigurado na okay ba sa iba yung ginagawa mo.
Bumuntong hininga ito sa kaginulo ang kanyang buhok. You're too kind. Huwag kang mag-alala. Kung masyado kang curious, fine. Magdadalawang buwan na puro palad ko na lang ang ginagamit ko. You want to check my hand? Nagkahakalo na nga ako dito sa bandang kanan. Maluhaluhang binabani siya na ang kamay nito na pilit pinapakita sa kanya. Bastos ka talaga? Ikaw ang nangunang pag-usapan ng private life ko. I'm just indulging your fantasies kung meron man. Ano fantasy? Kasama ka? Hoy, wala no? Then don't ask me again about my sex life. Kung ayaw mo isipin ko na curious ka sa akin at sa alaga ko. Napangiwi siya. Sinong maka-curious dyan? Ew! Ibinaba ni Jado ng bathrobe na suot at nag-umpisang magbihis. Nakita niya ang matatambok nitong puwet. Ew! Ew talaga! Ew! Yuck! Napuno na ang lalaki at humarap sa kanya at hindi nakayanan ni Shana ang nakita at napatalikod siya. Harassment ang tawag dito, kakasuhan kita. Shana, the flash drive is on the bed. Kanina ko pa nilagay dyan pero wala kang intensyon na umalis. You want to see me naked? O yan. Mabilis niyang hinablot ang maliit na keychain sa kama ni Jadon at nagmamadaling umalis. Napahiya siya na husto doon. Tinapik-tapik niya ang mukha at nagpa siyang hindi na muna siya lalabas para kumain mamaya. Nabusog naman din ang mata niya sa nakita kanina. Napapailing na lang talaga siya sa tuwing naaalala ang malaistatwang katawan ni Jadon. Saan kaya nito nakukuha ang oras para mag-workout? Napahawak si Shana sa maliit niyang bilbil at napanguso. Ang unfair naman ng buhay. Kinagabihan nagpalipat-lipat sila ni Jadon sa iba't ibang lokasyon para kumausap ng mga potential partners pati ng mga kliyente. Ilang baso ng alak ang nainom ni Shana kaya nagpakalma muna siya sa kotse na ilang minuto. Nagulat siya noong mabilis na sumunod si Jadon. Sir, di ba may kausap ka pa sa loob? Next time. Pwede ba magpaalam ka sa akin bago ka umalis? I need you there. Bigla-bigla ka nawawala sa tabi ko. May I remind you na tayo lang dalawa magkakilala sa syudad na to at baka mapano ka kapag wala kang kasama. Sino mananagot? Okay naman. Sa edad kong to, kaya ko sarili ko, no? Tsaka malay ko ba kung may isasama ka rin boylet pa uwi sa hotel? At least di ko makikita kung paano kayo nagkakaigihan doon sa loob. Nalukot ang mukha ni Jado na para bang nakalunok ng thumbtacks. Shana, saan mo ba nakukuha yung mga pinag-iisip mo na ganyan? Isa na lang talaga ma-offend na ako dyan sa sinasabi mo. Magtapat ka nga. Ano yung boylet na nababanggit mo? Napairap siya sabay sabi, Boylet? Di mo alam? Baklush, bading, binabae, silahis, sirena. Bading. Inulit mo lang yung bading na sabi mo na yun. Di bading times 2. Pagkontra niya sabay bagsak na sumandal sa backseat ng kotse. Shana, hay ka ba? Nahimasmasa na siya. Kahit papaano sa kasisigaw kaya pinakalma niya ang sarili. Napakamot siya sa ulo. Muntik niya nang maisiwalat ang kanyang plano sa kasisigaw niya. Buti na lang natauhan siya agad. Shana, I repeat. May inabot ba sila sa'yo kahit ano kanina? Are you high? Sir Jado naman. High ng high. Hello din po sa inyo. Pumasok ka na sa loob. Lumalabas ang aircon. Ganito ka ba kapag nalalasing? Next time huwag ka na uminom kapag may party ha. Inakusahan mo pa ako nag-uwi ng boylet. Pinapaalalahanan lang kita, I'm your boss. Sa palagay ko kasi hindi mo na ako ginagalang. Mukhang nagtatampo si Jadon kaya humalukip-kip ito sa driver's seat. Napayuko tuloy si Shana. I'm sorry sir. Gumaan ang balikat ng lalaki. Pero mas lalo namang sumama ang timpla ng mukha nito. Mas lalo tuloy siyang naging guilty. I'm really sorry, sir. Sa susunod, mag-iingat ako sa sasabihin ko para di masaktan yung damdamin niyo. Hindi na ako galit sa'yo. I'm angry at myself. Dapat pinapagalitan pa kita, hindi yun napapatawad kita agad. Ako ang boss, you know. Mabilis siyang tumango. Sus, oo naman, sir. May mas gagaling pa ba sa'yo? Napahanga mo nga silang lahat kanina. Partida, ikaw lang binata doon, tas ikaw lang din ang gwapo. Right. Ang dami kong na-accomplish na panigurado iinggitan ng iba. Tama! Yung iba doon, yung hairline nagsisimula sa likod ng tenga. Pwede naman nalamin sa noon nila, pero ikaw, sir, healthy ka pa. May salamin ka ba sa banyo? Wala. Nakita mo ba kung gaano katambok yung puwet mo? Itinikom na siya na ang bibig nung mapansing tumahimik ang kotse. Wala miski ang marahas sa paghinga ni Jadon dahil sa inis.
Para bang labis-labis ang gulat nito. What did you say? Pakiramdam tuloy ni Shana na bastos niya ang lalaki. Kaya nagkunwari siyang tulog sa silya. Hindi niya namalayan ang oras kaya ang pagpapanggap niyang pagtulog naging totohanan na dahil sa pinaghalong alak at pagod. Kinabukasan, naabutan niya si Jadon na nasa gilid ng kama, nagkakape at nagbabasa ng messages sa phone. Bihis na bihis ito, tila may adventure na pupuntahan. Maingat siyang bumangon at napahawak sa ulo. Para bang may nagpagulong ng bulldozer sa utak niya dahil sa sakit. Mukhang lasing nga talaga siya kagabi at in denial lang. It doesn't feel good, right? Mahinang sabi ni Jadon bago binaba ang cellphone. Para sa akin din masama nag-experience ko kagabi. Napalunok siya. Wow, nakapantulog na ako . Di naman nakapajamang to . Buti at napansin mo. Di mo naman pala sinuka pati utak mo. Asara siyang tumunghay. Sana iniwan mo na lang ako sa kwarto ko, sir. You still call me, sir? Alam mo ako yung pinagagawa mo kahapon. Sana iniwan mo yung keycard mo sa loob ng kwarto. Tapos nung hingin ko sa desk ang copy ng card, sabi mo, wag nila akong bigyan kasi magdadala ako ng boylet sa room mo. So I kindly brought you here. Tapos anong ginawa mo? Sumuha ka pati sa sahig, pati sa dress mo. I had to change you by myself. Tapos yan lang ang sasabihin mo? Namutla ng husto si Shana. Hindi niya alam na gano'n na lamang ang magiging reaksyon ng katawan niya sa alak na nainom. Akala niya talaga simpleng pagod lang ang naramdaman niya. Dahilan ng kakaibang pintig ng init sa tenga niya. Iba pala talaga ang alak ng mga mayayaman. Sir Jadon, sorry talaga. Mabilis siyang dumapa sa paanan ni Jadon at lumuhod. Di ko naman ginusto yung nangyari . Ang totoo niyan, hindi ako pala inom. Kasalanan ko lahat na nangyari kagabi, kaya please, bigyan mo ko ng chance para makabawi. Hindi umimik ang lalaki at tinitigan lang siya nito ng mariin. Maya-maya inabot ni Jadon ang noo niya at pinawi ang pawis na namumuo sa kanyang mukha gamit ang palad. Kung masakit pa rin ulo mo, stop doing this childish act and drink some medicine. Alam ko naman na sinalo mo lang yung baso ng alak na gusto nila ipaubos sa akin. Kapag ako lang mag-isa ang tumungga sa lahat ng yan, baka pareho tayo nasuka sa daan. I'm grateful for your help. Maluhaluhang tumango si Shana at sinabi sa sarili na huwag magpapadala ng kiliting nararamdaman sa kanyang sikmura. Just don't be arrogant next time. Don't dismiss my effort. Di maganda sa pakiramdam na ako na nga ito nagpapakumbaba, ikaw pa yung nagmamaldita. Understood? Tumango siya at mabilis na umahon para makaligo sa sariling kwarto. Habang sinasabunan ng sarili, naalala niya ang sinabi ni Jadon at wala sa sariling hinawakan ng kanyang dibdib. Mukhang patas na sila ng lalaking yun. Nakita niya ang katawan nito at ito naman, nabihisan siya nung wala siyang malay. Asar na umirap si Shana at napaisip na, ayos lang dahil bakla naman si Jadon. Wala itong nararamdaman sa kanya. Nang ma-realize naman niya na baka walang ibang nararamdaman si Jadon sa kanya kundi professional relationship between employee and employer lang, di niya maiwasang madismaya. Kahit siguro maging friends sila, madidisappoint pa rin siya. Mula sa pamantayan niya ng isang matinong lalaki, pasadong-pasado itong si Jadon. Kundi lang ito bakla. Pag-iinitan niya miski ang ugat nito sa kamay. Hay, kailan kaya ako magkakaroon ng proof na bading siya para ma-expose ko na siya at makaalis na ako agad? Tanong niya sa sarili. Kating-kati na siyang sumibat at kalimutan ang ganda ng muka, katawan at pag-uugali ni Jadon. Minsan na nga lang siya magka-interes sa tao pang ibang landas sa kanya. Noong magdadalawang linggo na sila ni Jadon sa Zamboanga, saka lang niya naisipang tawagan ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Nagbe-makeup siya sa harapan ng salamin nung sumagot ito. Ate, saan ba yung trabaho mo? Tagal-tagal mo na dyan. Minumulto na ako dito sa bahay, sobrang tahimik. Di mo ako namimiss, takot ka lang maiwang mag-isa dyan . Napairap siya. Worried ako sa'yo, no? Ayaw mo sabihin kung saan ka pumapasok tas ngayon out of town ka. Gravity? Ano namang grabe doon, trabaho to? Di ko solo ang lakad. And definitely, baklush, hindi to bakasyon. Sige na nga lang,
Oo na lang talaga. Tinapos ni Shana ang paglalagay ng lipstick sa katumikim. Nakamove on ka na ba kay Jadon, be? Sinong Jadon yan? Enchant Pharmaceuticals, tall, dark, and handsome. What's there to move on about, ate ko? Wala naman kaming ganap. Sige na, susunduin na ako ng boyfriend ko. Magsisini kami. Naalarma si Shana. Andy, wag mo basta-basta isusuko ang bataan, ha? Anong bataan, ate? Batuta? Oo, meron pa ako. Wala namang mawawala. Ikaw dyan na nag-iingat dapat. Kasi naglilihim ka na sa akin and that's a no-no. Sige na, bye. Nagpaalam din siya dito, saka ikinabit ang hikaw sa magkabilang tenga. Inalok silang dumalo sa reception ng isang kasal, kaya damay siya bilang kompanya ni Jadon ngayong gabi. Naalala niya si Andrew kaya tinanong niya kung may nararamdaman pa ba ito kay Jadon at mukhang wala naman na. Nakahinga siya ng maluwag. Shana, are you done? Tawag ng lalaki mula sa pinto. Agad niyang tinapos ang pag-aayos at sinalubong ito ng isang ngiti sa pintuan. Parang ikaw yung kinasal, ah. Ganda ng damit mo eh. Ikaw din naman, blooming na blooming kang tingnan. Pogi-pogi mo ngayon. Napatawa ang lalaki sa pang-aasar niya. Teka, pogi ba talaga ako o inaasar mo ako? Sa tingin ko, sa mga mata mo mukha akong pastor. Biro lang, no? Actually, mukha ka ring groom ngayong gabi. The most dashing prince, charming, nasuot ang black suit at Italian shoes. May pakanta-kanta pa siyang saad. Umiling lamang si Jadon saka inabot ang kanyang kamay. Let's just go. Baka dito pa lang mabusog na ako sa pinagsasabi mo. Hindi ma-imagine ni Shana ang sarili na ikakasal. Siguro dahil tumanda na siyang si Andrew lagi ang kanyang iniisip. Sila na lang dalawang naiwan sa mundo, gawa nung maagang na maalam ang kanilang mga magulang. Responsableng ate si Shana. Kaya hindi niya matanggap na aawayin lang ng kusino ang kanyang kapatid. Handa siyang tumandang dalaga basta makomportable sila sa buhay. Ang lalim na iniisip mo, are you worrying sa gift na binigay natin? It's alright, Shana. Di naman babase doon ng mag-asawang yan. Kung may kipag-partner ba sila sa atin o hindi. Sambit ni Jadon bago inabot ang baso ng alak sa kamay niya saka ito nilayo. You okay? Wala, may iniisip lang. Ano inaalala mo? Inilibot niya ang tingin sa buong lugar. Ang laki-laki ng venue. Kahit iilan lang ang tao na present. Ang garbo ng suot ni ma'am tapos si sir naman, grabe kung makalingki sa asawa niya. Kasal na sila, no? Pero yung tinginan nila sa isa't isa para bang kahapon lang sila na in love. You're jealous? Oo, normal lang naman mainggit, diba? Napakurap si Jadon. It depends. Sa kung ano aspeto ka naiinggit, Shana. Let me tell you. If you're jealous kasi nagustuhan mo si sir, I would have stopped you from entertaining that idea. Masama yan. Napalapit sa isang mesa si Shana at kinatok yun ng 3 beses. Hoy, sumpa akong wag mangyari yan, no? Ito naman, mali yun. Hindi ko gusto si sir, no? Nagkibit balikat si Jadon. Then tell me, anong kainggit-inggit sa kasal na to? Di mo ba gustong maikasal sa taong patay na patay sa'yo? Ako kasi yun yung bet ko eh. Yung ako lang yung magiging focus, ako lang yung mahalaga sa buhay niya. Ang selfish kong pakinggan pero kasi matagal na akong provider para sa amin ng kapatid ko. Gusto ko namang maranasan na ako naman yung mahalin ng sobra-sobra. Gets mo ba? Of course. Kung isipin niya, never ko rin yan naranasan. People love me for what I can do. Kapag pumalpak ako, they won't love me anymore. Napaka-conditional ng ganun. Mahal ka lang kapag may kaya kang iharap at patunayan. Tugon ni Jadon bago namulsa at tumingin sa malayo. Napatitig si Shana sa mukha nito at di siya makapaniwala. Liar ka? Me? Liar? Ba't naman ako magiging sinungaling? Jadon, ikaw na siguro ang pinakamatinong tao na nakilala ko. Wala kang bisyon, hindi pa kita nakita maglasing ng husto. Tapos, kung isasama pa natin kung gaano kakagandang lalaki, maraming magmamahal sa'yo sa itsura mo pa lang. Nakita niya ang pagsilay ng isang malumanay na ngiti sa mukha nito. Natahimik siya sa wakas nung mapagtanto ang kabalbala na kanyang sinabi. Umiwas siya ng tingin at tumikim. Bakit?
Mali ba? Ang nagpapahirap lang naman sa'yo na humanap ng love life, yung pagboboylet mo, di porke playboy ka. Kung sino-sino lang kakantiin mo kasi masama sa health yun. Gets mo ko? Dapat kahit Becky ka, doon ka sa maayos sa paraan kung magjojowa. Kuha mo? Nabura ang saya sa mata ni Jadon at dumilim ang mukha nito. Kinabahan tuloy si Shana. Sawa na siya magkunwari na hindi alam ang totoo. Lalo pat nagkakamabutihan na sila. Nagiging mag-best friends pa. Hindi niya ipupush ang paghihigante lalo pat nakamove on na si Andrew. Past is past na lang dahil napatawad niya na ito. Huminga na ng malalim si Jadon saka mabilis na hinablot ang alak sa tray. Nang napada ang server. Mabilis itong uminom at naghanap na iba pang pwedeng laklakin. Naawa tuloy si Shana. Siguro hindi dito inaasahan ang pagiging seryoso niya. Pasensya na lang si Jadon dahil attached na siya rito at gusto niyang mapabuti ito. Si Shana na nagmaneho sa kanilang pag-uwi. Gamit ang nirentahang kotse, wala raw sa mudang lalaki. Masama ang tingin nito sa labas na para bang may kalabang nakikita niya hindi niya alam. Napailing siya. Jadon, alam ko hindi mo inasahan yung sinabi ko pero nandito na tayo sa sitwasyon. Alam ko na, hindi mo na kailangan magpanggap na malakas ka kasi may kapatid akong gaya mo. Nagsusuot siya ng wig. Madalas nakadress pero pareho pa rin yun, naintindihan kita. Inilihis ni Jadon ang tingin sa bintana at sumentro sa kanya. Nakuha pa nito itukod ng siko sa bintana para tutukan siya ng maigi. Napalunok si Shana. Peace na tayo, okay, bestie? Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. I should have really fired you when the madness started. Halos hindi mo na nga maabot yung accelerator sa paanan mo, tinanggap pa rin kita bilang assistant. I'm wondering now, sino kaya sa atin ang totoong baliw? Nalungkot siya ng bahagya. Huwag ka naman ganyan, Jadon. Ang bait-bait na nga ng approach ko sa'yo, nakukuha mo pa akong insultuhin. Abot ko yung accelerator, no? Kita mo nga yung 4 inches ang heels ko ngayon? Kumuha ng candy ang lalaki mula sa harapan na tinanggal ang wrapper. Maingay itong humunguya. Lumagotok ang matigas na candy sa bibig nito. Is this one of your games? Para mapilitan akong gawin ang ayaw ko. You're insisting about something na hindi naman totoo. Fuck. Women. And their same old tactics. Napangiwi siya. Kung ano mang galit mo sa kababaihan, friend mo ko. Alay ako, okay? Alay. Hindi ako nandidiscriminate at di ako homophobic. Totoo? Alright. Pagkarating ng hotel, bumaba sila at umakyat sa kanilang floor. Naunang pumasok si Shana sa silid matapos mag-goodnight. Naglinis siya ng katawan at nagbihis ng komportableng damit bago humiga sa malambot na higaan. Napabangon lang siya na may kumatok sa kanyang silid. Jadon, ba't ka nagpunta dito? Nakapagbihis na rin ito at mukhang bagong ligo lang. Pumasok ang lalaki sa kanyang silid at kalmadong sumandal sa pinto. I'm here to say thank you kasi natanggap mo ang pagiging bading ko. Malungkot siyang napangiti. Confirmed nga. Hindi alam ni Shana kung ba't nakakaramdam siya ng sakit sa dibdib. Gayong inaasahan niya namang ito ang mangyayari. Siguro, may katiting na puwang sa puso niya na umaasang sana kaya nito magmahal ng babae. Natutuwa ako kasi nagtiwala ka na umamin sa akin finally. I feel honored kasi isa ako sa pinagkatiwalaan mo. Alam ko na mahirap umamin sa ibang tao pero tinatagan mo yung loob mo alang-alang sa akin. Continue to trust me. Aalagaan ko ang sikreto mo. Hindi ako aalis bilang assistant mo. Tumango si Jadon at bahagyang umuso. Okay. Tutulungan kitang humanap ng matitinong lalaki na hindi ka gagamitin para sa pera o kasikatan. May kilala akong demure na Becky. Ba't ka naghuhubad? Nandito ako para magpasalamat. Pwede ka naman magpasalamat na nakadamit eh. Really? Oo, kaya magdamit ka na. Di ka ba curious? Curious saan? Kung kaya ko ba magkagusto ng isang babae? Like parang experiment? Yes. You can help me even more kung may gagawin tayo. In any case, gusto ko lang talaga na magpasalamat sa'yo. Gago ka ba? Sa ginagawa mo naman para naman ako nitong hayok sa laman at desperado sa... Basta, hindi ako ganun ah. Come on, that's not true. I'm not saying na ayaw ko,
Itong gagawin natin o napipilitan lang ako. I would love it. Pwede naman nating sabay na enjoyin to, Shana. Inabot itong muli ang kamay niya at sa pagkakataong ito, hindi na siya kumontra. Matagal nang attracted si Shana sa lalaking to kaya mahirap magpanggap na ayaw niya sa mga nangyayari. Natanggal ang pagkabagot sa mukha ni Jadon at napalitan to na excitement. Nagtaka ng husto si Shana dahil kakaamin lang nito bilang bading, pero kung higupin ang kanyang pagkatao para bang ayaw mag-iwan ng kahit isang patak. Kung nasa wastong wisyo lang siya, siguro makakuha pa niyang huminto, mag-isip, at maintindihan na may mali sa kaganapang ito pero masyado siyang lulong sa atensyon na binibigay ni Jadon. Dahil matagal na muli, nahuli siyang magkajowa. Para bang napunit siya muli sa ikalawang pagkakataon. Nang matapos ang masalimuot na exercise, saka lamang naglakas loob na magtanong si Shana. Sabi mo bakla ka, bakit tirik na tirik yan? Malakas na tumawa si Jadon. Walang katapusang paghalakhak at saka lang sumiksik ang katotohanan sa kanyang isip. Hindi talaga bakla ang lalaking to at nagkamali siya ng akala. Para bang multong hindi matahimik ang kaluluwa ni Shana habang hinihintay na lumapag sa airport ang kanyang sinasakyang eroplano. Gusto niyang sabihin na matapos ang kanyang grand realization, itinulak niya si Jadon, sinampal niya ito at agad siyang nag-book na masasakyan pa uwi pero hindi ganon ang nangyari. Naulit pa ng halos 4 na beses ang kanilang hot exercise. Bago nakatulog ang lalaki sa kanyang dibdib at siya naman ay hinimatay sa pagod. Nagising siya ng maaga kaya mabilis siyang pumuslit paalis para umuwi. Kailangan niyang kumprontahin si Andrew. Ate, how are you? Tawag ng kanyang kapatid nang pagbuksan siya nito ng pinto. Grabe, di man lang nag-text na uuwi na pala siya. Di kita na paglutuan ng masarap na ulam. Pumasok ka sa loob, may tatanong ako sa'yo. Sumeryoso sa wakas si Andrew. Ate, ba't namumutla ka? Nagharap sila sa sala ng bahay. Kalmado na si Shana matapos makainom ng tubig pero si Andrew ngayon parang tense at kinakabahan. Ano na magitan sa inyo ni Jadon Likaw ko? Ano meron sa kanya ate? He's a CEO. Siya yung crush na crush ko dati. Nung minsan may pinaparenovate siya sa office niya. Sa baba siya nakikibanyo. Nagkasabay kami one time. Nakita ko dakila ang lahi, meaning ducks sa ducks. Pagkukwento nito, tumango siya. Alam ko. Ngayon, may nangyari ba sa inyo? Di ba siya nagpapahirap sa'yo? Nagkanda bali-baliktad ang dila ni Andrew. Ate ko, wait. Iisa-isahin natin. Una, paano mo nalaman na duck si Sir? At pangalawa, kailan ko sinabing siya nagpapahirap sa akin? That's not true. How come na mamagitan sa amin? Mas straight pa yun sa ruler. Pero nagtatrabaho ka pa sa kanila na parang broken-hearted ka tapos sinabi mong pinapahirapan ka ng boss mo. Hindi lang naman si Sir Jadon ang boss ng kumpanya ate. Bilang nasa marketing team ako, I respond to our different head as my boss. Yung department head namin yun. Under siya kay Sir Jadon directly. Wala kaming interaction na Sir Jadon. Ngumiwi si Andrew at nahihiyang yumuko. Ang totoo niyan, may nakafling ako sa team namin tapos nabulgar sa office ang pagiging bading ko. Di ko alam na homophobic pala yung department head namin. Araw-araw kong pinapaiyak doon sa CR. Nung mag-report ako, nalaman ni Sir Jadon ng lahat. Di ko na kaya magtagal doon, no? Napahiya na ako at lesson learned. Kahit hindi bawal jowain ng workmate. No na ako next time. Mahirap ang office romance ate. Nag-init ang mga mata ni Shana. Hindi siya makaharap kay Andrew. Nagsimula siyang magkwento mula sa pinakauna hanggang sa nangyari kahapon. Tuluyan na siyang umiyak sa matinding hiya at takot. Oh my gosh, ate, I'm so sorry Sana pala sinabi ko na lahat para di ka na naipit sa ganong sitwasyon. I'm so sorry. Napailing si Shana. Hindi, wag mong pagaanin ang loob ko. Alam kong kasalanan ko ang lahat ng yun. Kung di lang sana ako nakaalam, hindi ako magkakaganito Ewan ko ba kung ba't sa utak ko. Kahit malaki ka na, pakiramdam ko kailangan pa rin kitang protektahan at iganti sa iba. Mahal na mahal kasi kita kasi ikaw lang naiwan sa akin, Andy. Hindi napigilan ng kapatid ang pagbuhos ng emosyon at niyakap nito si Shana. Gumaan naman ang loob niya kahit papaano. Hindi niya sinisisi si Andrew sa kanyang kalokohan. Hayaan mo ate, ang totoo niyan mabait si Sir Jadon. Maintindihan ka nun. Magpaliwanag lang tayo ng maayos at magpapaalam.
Playboy si Sir kaya siguro mas pipiliin niyang kalimutan na nangyari. Payo nito. Sumikip lalo ang kanyang dibdib. Hindi niya matanggap kung harap-harapang sasabihin ni Jadon ang pambabaliwala sa tamis ng kanilang pinagsaluhan. Mas mabuti pang magtago at magkunwaring bangungot lang ang lahat. Hindi na. Mag-aawol na lang ako, bahala na. Di naman nun alam ang bahay natin eh. Ate, paano trabaho mo? Yung record mo, magrereklamo yan. Marereklamo ka yan, sige. Pumikit siya. Di mangyayari yan. Baka magpasalamat pa si Jadon na hindi na kami magkikita. Ilang beses ko siyang pinahiya. Kaya pala ganun ang inisasahan kapag pinipilit kong bading siya eh. Napapangiwing tumawa si Andrew. Masagana imahinasyon mo ate. Kapupuyat mo yan eh. Kaya kung ano-ano iniisip mo. Hala sige, wala ngayon mag-healthy living ka na. Napabuntong hininga na lamang si Shanna. Sana nga tama itong desisyon niya. Wala siyang panahon para magsisi. Ano ba ang habol niya sa lalaking yun? 28 years old na siya. Kung ikukumpara sa mga babaeng kilala ni Jadon, walang-wala siya base sa edad pa lamang. Masyado na siyang matanda. Tinignan niya ang palad at malungkot na ngumiti. Gagawin niya ang nararapat para isalba ang kakarampot niyang pride at ililigtas ang sarili mula sa mas malubhang kahihiyan. Oras na para mag-move on. Nung dumaan na isang buwan, naisip ni Shanna na may habit pala na mahirap iwan. Lalo pat nakasanayan na. Kapag wala siya sa sarili, nagtitimpla siya ng kape para sa 2 tao kahit mag-isa lang siya. May mga pagkakataon pa na mapapatingin siya sa orasan at mabubulabog dahil 12 na at hindi pa siya nakakapag-order ng tanghalian nila ni Jadon. Nasa bahay siya, nagtitiis sa init ng panahon, pero inaalala pa rin ng lalaking ito. Wala naman dito. Napahawak sa sutyan at bumusangot sa bintana. Kapag manganak siya, magiging mortal na kaaway din ng batang ito ang sikat ng araw, manas sa kanya. Malumanay siyang napangiti habang iniisip na may maganda naman palang dulot na nangyari sa kanila ni Jadon. Nagdalang tao si Shanna. Takot na takot siya nung una dahil wala sa plano niya ang pagbubuntis. Pero habang tumatagal, natutunan niyang mahalin ang sarili kasi may namumuong buhay sa kanyang sinapupunan. Isa siya sa mga tao na gustong-gusto na may inaalagaan sila at pinagsisilbihan. Masaya siya sa tuwing nakakatulong siya at sa pamamagitan kasi nun lumalakas ang confidence niya dahil may nangangailangan sa kanyang pag-aaruga. Isang araw, umuwi siya na may daladalang mga sangkap na lulutuing leche flan. Magbebenta siya habang may puhunan pa. Ipandadagdag niya ang kita sa ipon para mapalaki ng maayos ang bata kapag nailabas niya na ito. Simple man ang magiging buhay, kontento na siya. Mabuti na may plano kesa wala kumbaga. Ang init-init no? Parang asido yung sikat ng araw, malalaptos pa yata balat ko. Daing niya sa sarili habang hinihimas ang tiyan. Padadaan niya na sana ng susi ang pinto nang mapansin niya nakabukas ito. Andy, nakauwi ka na pala. Ba't naman ang aga mo? Akala ko may date pa kayo ng bebe mo. Ipinasok niya ang mga supot na dala at nilak ang pinto bago humarap sa isang lalaking aroganteng nakaupo sa nagbabalat na sofa sa kanilang sala. Nabitawan niya ang dalang isang tray ng itlog at nabasag ito sa kanyang paanan. Tumalikod siya at mabilis na sinusian ang siradura ng pinto. Hindi man lang siya nakapalag nung abutin ni Jadon ng keychain at ibinulsa ito sa suot na pants. Mukhang kagagaling lang ito sa opisina. Ang dami itlog niya na. May gatas ka pandala. You're planning to hide somewhere? Magkukulong ka sa lunggamo tas hindi magpapakita? Anito sabay kalkal sa kanyang mga pinamili. Ito lang? You played me so well. Dapat masarap ulam mo kahit papano. Why? Busog ka pa ba sa huli nating ginawa? Kaya ayos sa yung pancake mo na? 1 buwan na nakalipas mula nun. You don't want any supplements from me. Naiiyak na umiling si Shanna. Hindi pang pancake yan, gagawa ko ng leche flan. Huminga ng malalim si Jadon at nanginginig na tinignan ang kanyang muka. Yan ba ang dapat na focus na usapan natin ngayon? Nakakuyom ang palad nito kaya otomatiko niyang tinakpan ng tiyan kung sakali man na magbuhat ito ng kamay at manakit. Nakita ni Jadon ang kanyang reaksyon kaya pinilit itong kumalma. Why don't we talk? Peke ang ngiti nitong mungkahi sa kanya. Sige, ikukuha kita ng tubig. Samahan na kita.
Baka kasi may sipa mong dumaan sa bintana. Di naman ako tatakas. You did it the first time. Sigurado akong gagawin mo ulit yan. You won't stop me. Paano ka nakapasok sa loob? Your brother, Andrew. Na dati ko empleyado, siya ang lumapit sa akin para ipaliwanag ang lahat. Ang akala ko galit ka sa akin kaya ayaw mo ako makita, and I respected that. Sinabayan ko yung toyo mo imbis na aminin ang totoo. Yes, that was my fault, I'm sorry. Pero ang gago lang, Shana. May iba ka palang balak. Sabi na yung gamit mong email sa isang user account na nag-iwan naman sa mga reviews sa kumpanya ko, tugmang-tugma sa ginamit mong email sa resume mo. Di man lang ako nagduda na baka may kasama ka masamang intensyon. I was busy laughing because you're so damn cute. All this time, seryoso ka pala talaga nung pinipilit mo ako umamin na bakla ako. What, are you satisfied now? Napaiyak na lang si Shana. Sorry, nagkakamali lang naman ako eh. Still, it was your intention na gantihan ako. Paano akong bakla ako at in-expose mo ako? Kahit na hindi naman ako yung nanakit sa kapatid mo. You want to break me, Shana. Nahihirapan siyang huminga dahil sa sama ng loob. Hindi siya nagagalit kay Jadon dahil alam niya sa sarili na totoo ang sinasabi nito. I'm sorry, Jadon. Na, may dagdag ka pang kasalanan, Shana. You left me without any replacement. Para akong tanga na naghihintay kung kailan ka babalik. Kung may plano ka pa ba mag-sorry sa ginawa mo. I really, really wanted to hate you. Inabot ni Shana ang baso ng tubig at mabilis itong ininom para mapigilan ang pagsigok. Nag-alala siya baka maapektuhan ng bata sa tiyan niya dahil sa matinding emosyon. Nabulunan siya sa mabilis sa paglunok at napaubo ng malakas. Ngayon, nilulunod mo yung sarili mo sa isang basong tubig para takasan ang kasalanan mo? Reklamo ni Jadon habang pinupunasan ang kanyang harapan gamit ang dalampanyo. I'm sorry. Kahit itulak mo ako palayo, hindi ako bibitiw. Babawi ako kahit walang pambayad, kahit ilang taon ako mag-i-assistant mo, ayos lang. Kumalma sa wakas ng lalaki at malumanay na sabi. Ilang linggo na. Hinaplos pa nito ang kanyang tiyan. Kaya tila ba nakuryente siya sa kiliting na dama. Magtapat ka, ilang linggo na sabi. Mag-iisang buwan na yata sa susunod na linggo. Shana, I really, really want to hate you right now. Malakas na pumalatak si Jadon at asar na tumawa. Nagmatigas siya at tinignan nito sa mata. Di ko siya ipapalaglag ha. Kahit magalit ka sa akin, di ko siya hahayaang mawala. Ito na lang meron ako, kukunin mo pa. Magalit ka na sa akin, wala akong pake. Agad na kumunot ang noon ni Jadon at pinanggigilan ang kanyang braso. Kailan ko ba sinabing, ayaw ko? Di ako tanga, Shana. Pinag-iisipan ko lagi bawat desisyon ko. Kaya kung akala mong hindi ko sinadya, ang di pagdadala ng proteksyon ng gabi na nagkakamali ka. Hinihintay kitang pumalag pero wala ka namang sinabi. Halos ayaw mo pa akong pakawalan, tapos ngayon nakabuo susuluhin mo. Wala ba akong inambag dyan? Buong gabi kong tinabaho tas ipagkakait mo lang? Inilayo ni Shana ang mukha at tinakpan ang mukha ni Jadon. Di ka naman ganyan dati, ba't ganito ka magsalita ngayon? Ginagat nito ang palad niya kaya agad siyang napabitiw sa gulat. I'm angry. Ano sa palagay mo, magpapaka-gentleman pa rin ako? The woman I'm very much interested with, itinakbo ang anak ko na hindi man na nagsabi. Oh, come on, think of it. Patong-patong na ang kasalanan mo sa akin. Hindi na malaya ni Shana na napahiga na pala sila sa malamig na simento. Hindi niya matignan si Jadon sa mata, kaya pinaglaruan niya na lamang ang botones nito habang sumisinghot. Anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong gawin ko? Plan this baby's future with me. Kumislap ang mga mata ni Shana pero mabilis ding dumilim. Di naman ibig sabihin nun magiging pamilya na sila. Yun lang ba? I have one condition. Baka naman ang gusto nito, wag siyang magpakilala bilang ina ng bata at masakit yun para sa kanya. Anong kondisyon mo? You have to love me. And then we get married. Napadilat siya at nakangangay itong tiningnan. Seryoso naman ang lalaki habang nakamasid sa kanyang reaksyon. Unti-unting nagkakulay ulit ang mukha ni Shana at masaya siya sa narinig. Pakiulit nga. Matagal na kitang gusto. Hindi ko lang alam kung kailan nag-level up, Shana. Sa'yo lang ako naaasar at nanggigigil sa parehong pagkakataon. Knowing that we're having a baby, magiging tapat ako I feel like I'm the worst opportunist in the whole world kasi ang una ko naisip ang saya ko.
Paniguradong di mo na ako babaliwalain dahil magkakaanak na tayo. You still think I'm a gentleman? Negosyante ako. I invest where I see the bright future ahead. Nakikita ko yan kapag tayong dalawa nagkatuluyan. Pumahon si Shanna sa pagkakahiga at tinignan to sa mga mata. Paano yun nagawa ko sa'yo? Mahal mo ba ako? Oo naman. Miss na nga kita eh. Gustong gusto ko nang pumasok, nahihiya lang talaga ako. Bumakas ang pagkatalo sa mukha ni Jadon at naging malumanay ang ekspresyon nito at may maliit na ngiti sa labi. Then that's all that matters for me. Ayoko rin na lumalim ang tampuhan natin, Shanna, at pinapatawad na kita. Ibinagsak niya ang sarili sa ibabaw nito at niyakap ito ng mahigpit. I love you so much. Hindi na nagsalita pa si Jadon. Mas pinili nitong itago ang mukha sa kanyang leeg at hagurin ng kamay ang kanyang likod. Sensya na ako, matagal ako nawala. Nagangat ito ng mukha at masayang hinalikan ng kanyang labi. Mahahanap kita. Mahal na mahal kita, Shanna. Hindi tayo paghihiwalay ng problemang ito. Promise me you will talk to me the next time you have any worries. Kahit ano. Oo naman. Nawala na ang kanyang takot kaya malaya niya na itong nayayakap at nahahalikan. Masama man ang pinagmulan ng kanyang naunang balak. Natutunan niyang patawarin ang sarili. Dahil kung di siya naglakas loob na pasukin ang mundo ni Jadon, baka hindi sila mabibigyan ng pagkakataong gaya nito. Patunay na hindi lahat ng masamang simula magtatapos sa mapait na wakas. Makalipas ang 1 taon, kalmadong bumaba ng hagdan si Shanna habang hawak ang cake na ginawa para sa asawang si Jadon. Proud siya sa kanyang design, lalo pat nakalakip sa bawat anggulo ang larawan nilang mag-anak mula sa kanilang naging kasal hanggang sa maipanganak si Miley. Wow, that's just a flex, Jadon. Ang ganda nito. Uri ng isang bisita sa kanyang cake. Made with love kaya hindi simple ang design pati na ang lasa. Mabilis namang lumapit si Jadon habang karga-karga ang kanilang anak na ilang buwan pa lang. Basta ba't nasa bahay ang lalaki? Hindi napipirmi si Miley sa higaan dahil lagi itong daladala ni Jadon kahit saan. Hindi pa ba nangangalay ang braso mo? Birthday na birthday mo buong araw, karga mo si Miley? Saway niya rito bago subukang agawin ng bata. Hindi naman pumayag si Jadon at pagko sinalikan siya. Nope. Malaki na ang batang to tas bubuhatin mo pa. Di ka naawa dyan sa braso mo. You sit down, I will serve you some food. Lokong to, di ko naman birthday ngayon eh. Hintayin mo na lang dumating si Andy. Pagdating nun, matutuyuan ka ng laway sa dami ng pag-uusapan nyo kaya sige na, maupo ka na dyan. I never knew na ganito pala si Jadon bilang asawa. Natatawang saad ng kanilang bisita. Yung mga tao talagang mas nagiging responsable kapag naikasal na, no? Speak for yourself. Ewan ko nga ba kung ba't ang iba ngayon ang tingin sa marriage ay transactional na at ginagaya ng dati na bukal sa puso ang hatian sa gawain? Nakinig si Shanna at napapangiti sa naririnig niya. Basta ako, naiintindihan ko ang nararamdaman ni Jadon. When you are married and when you have family, you will be more dedicated sa trabaho. May mga umaasa na sa'yo at may mga tao ka nang puprotektahan. It gives the man the purpose to cherish what he loves. Dagdag pa ng isang ginang. Salamat po. Tumayo siya sa pwesto para salubungin ang pagdating ni Andrew pati na ang partner nito. Binati siya nito at inasar-asar pa. Hindi naman nabagot ang partner nitong si James. Panay ang dagdag nito sa mga kulang na detalye ni Andrew sa mga kwento. Sakit niya ang pagiging OA sa pagkukwento, kulang naman impormasyon. Ate Shanna, nung 1 buwan gamuntik na ako mapaaway kasi inakala ko inagrabyado siya tas ang labas magkaibigan pala sila nung kausap niya. Sinabihan daw siya ng pangit tas naiyak siya agad. Malay ko ba na naiyak pala siya kasi matagal na silang hindi nagkita, hindi na naman sinabi. Agad na dinipensahan ni Andrew ang sarili. Pangit kasi ang tawagan namin ng childhood best friend ko na yun. Ano ka ba? Selos ka lang. Napailing na lang si Shanna. Alam mo James, nadali din ako niya noon. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanila ni Jadon. Lubhang nasiyahan si James nang malamang nagkatuluyan sila sa huli. Wow, muntik na pala makasira ng buhay ang ate mo dahil sa chika mong kulang-kulang sa detalye ha? Nagkatuluyan naman sila eh. Oo na, tatandaan ko na para wala na mapahamak sa susunod. Sorry na nga. Tumayo siya at inayos ang nagusot na skirt. Hayaan mo na yung amin ni Kuya Jadon mo.
Masaya kami ngayon at huwag ka na mag-guilty. Pupuntahan niya na sana ang kanyang mag-ama nang bigla niyang marinig ang pagkanta ng isang panauhin. Isa itong sinaunang tugtugin na hanggang ngayon patok pa rin. Hindi naman talaga nawawala ng tagapakinig ang pag-ibig. Lumakas ang kanta at pumasok ang chorus na pinangunahan ni Jadon, habang dala-dala pa rin ito si Miley, na may hawak pang isang buke ng bulaklak. Lumapit ito sa kanya at iniabot yon habang kumakanta pa rin. Saglit na binitawan ni Jadon si Miley sa pangangalaga ni Andrew para buhatin siya at iikot sa kanilang malawak na bakuran habang nagpapaulan ng mga balon at rosas sa mga manonood. Kahit sa kaarawan ni Jadon, siya ang gusto nitong i-celebrate. Nakita nito kung paano siya manganak at mula noon, doble ingat na ito sa pananalita, sa pagkilos at bawat desisyon sa bahay. Kaya nasabi nito malaking sakripisyo ang ginawa niya mailabas ng si Miley at araw-araw pinagpapasalamat ni Jadon yan sa kanya. Ang hindi maganda sa samahan ng isang mag-asawa ay yung tila hindi na nagpapasalamat sa bawat effort ng isa't isa, na para bang porke obligasyon na gawin ang isang bagay, nawawala na ng halaga ang pagpapasalamat at pagpapahalaga. A simple thank you is enough para pagaanin konti ang pagod ng bawat araw-araw na paglaban sa buhay. Huwag hayaang mamatay ang pagmamahal at mapalitan ng pag-iimbot. Maliit man ito o malaking bagay, may impluwensya ang pagpapakita ng suporta sa isang tao. Mas gumagaling kapag merong taga-cheer. Be the reason why your loved ones are stronger and better. Kahit pa magsimula sa misunderstanding, naging masaya naman ang kanilang wakas. Through thick and thin, through sickness and in health. Hanggang sa may araw pa nakagigisnan, may dahilan pa para bumawi. The end.